Nagpatuloy ngayong araw ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular na pinag-aralan kung sufficient instance o may sapat na batayan para ituloy ang impeachment trial. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang political analyst at dating mambabatas na si Attorney Barry Gutierrez. Attorney, welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ma'am Nina, Sir Jack. Okay, gusto ko lang just to get this out of the way para ma-explain nyo na po. Attorney, pag nag-resign po ba si VP Sara, anong mangyayari dito sa impeachment cases laban sa kanya? So, depende yan actually doon sa nakasaad, doon sa mga impeachment complaints na na-file. Kasi kailangan nating alalahanin, sa ilalim ng ating saligang batas, dalawa ang aksyon na pwedeng gawin ng Senado sa dulo ng isang impeachment trial. Ang una ay ang pagtanggal sa kasalukuyang pwesto ng impeachable officer o yung removal from office. Pangalawa, yung tinatawag nating perpetual disqualification, yung pagbabawal sa opisyal na maupo muli sa anumang posisyon sa pamahalaan. So kung doon sa mga impeachment complaints natin, hiningi ang dalawang remedies na yan, hindi lang yung pagkakatanggal pero yung perpetual disqualification, theoretically, maski siya ay mag-resign, kung hinihingi din yung perpetual disqualification, pwedeng piliin ng Kongreso at ng Senado na ituloy pa rin ang impeachment para pagdesisyonan itong kung ipapataw nga ba itong parusang ito o hindi. So very, flexible. Hindi naman sa flexible. I mean, pwedeng maging ganon yung scenario. Hindi mo pwedeng sabihin kasi, kung nag-resign na lang, di wala na. Di ba? Kasi yung mga dating mga kaso, ng mga nag-resign na, for example, yung dating ombudsman po natin, din nag-resign siya. So wala nang kaso laban sa kanya. Pero ito, pwedeng it could go down that route na okay, hindi na siya, nag-resign na siya, ibig sabihin, wala nang pagtatanggalan sa kanya, but you can still continue with the impeachment? Basta yun ang nakasaad doon sa mga complaints na final sa kanya. Hindi ko kasi alam kung nilalaman nga pareho yan dito sa dalawang naiwan na impeachment complaint. Kasi sa pagkakaintindi ko, yung isa inatras na, yung isa naman kahapon, dineclare na hindi final sa loob nung, di ba, yung within yung, nasa loob pa ng 1-year ban, kaya hindi ituloy. So kung yung impeachment complaint number 3 at number 4 ay merong lamang panawagan o hinihiling din nila, hindi lang yung pag-alis sa pwesto ni VP Sara Duterte, pero meron din silang hinihinging perpetual disqualification. Theoretically, pwede pang ituloy ng Kamara yung impeachment proceedings sa House. At kung ito ay aangat sa Senado, pwedeng ituloy pa ng Senado yung trial. Pero wala pang ganong nangyayari, di ba, Attorney? Well, hindi pa naman nag-resign si VP Sara, di ba? Oo, di ba? So wala pa tayo sa ganyan level ng usapan. Pero, attorney, kunyari, ongoing impeachment at di ba may naka-file sa ombudsman, pwede mo magsabay ito? Or mag-give way muna sa impeachment case? Well, hindi naman, wala namang immunity from suit ang Vice President. Malinaw yan. Pero kung ang kanyang pagkakasampa ng isang criminal case ay magkakaroon ng parusa na bahagi dito ay tatanggalin siya sa pwesto. At marami kasing criminal cases na mayroong disqualification na component sa public office. Hindi pwedeng ipatupad yun habang siya ay hindi pa na-impeach. Kasi nga, malinaw ang ating saligang batas na kung ikaw ay impeachable officer, presidente, vice-presidente, member ng Constitutional Commission o justice ng ating Korte Suprema, o ikaw ay ombudsman, hindi ka pwedeng tanggalin sa pwesto except through impeachment. So usually, pag ganyan, hinihintay mo nang matapos yung impeachment, tsaka palang isinusunod yung criminal cases. Okay. So, pwede pa rin matuloy yan sakaling ang, let's say, may mangyari at hindi matuloy or hindi ma-approve, di ba? Baka hindi nga dumating, hindi natin alam kung ano mangyayari Di ba? The last time kasi, yung forthwith, ang tagal pinag-usapan. Oo. Di ba? Hindi natin alam, baka naman yun. hindi na naman matuloy. Pero maaga-aga pa to nandito pa lang tayo sa level ng Committee on Justice. So, ibig sabihin, dadaan pa yan sa isang buong proseso ng pagpresenta. Well, determination muna ng substance na naiiwan, tapos presentation ng evidence, kasama na rin yung pagdinggin sa sagot naman
ng kampo ni VP Sara Duterte bago isubmit ng committee yung kanilang recommendation na dapat sa ilalim ng saligang batas within 60 days matapos nila at saka pa lang aakyat sa plenaryo kung saan naman magkakaroon ng muling pagboto at kapag nakakuha ng at least 1/3 ng boto ng lahat ng membership ng House. So 106 yata ngayon. Tsaka pa lang kung sakali bang aakyat sa Senado. So medyo mahaba-haba pa ang prosesong pagdadaanan nito. And Attorney Barry, no, I'm sure na nanonood naman kayo nung the past few days na itong yung 2 days nga na itong ginagawang deliberation. Anong masasabi niyo sa ginagawang pilit na kumbaga hindi naman dinedefend. Ano ba magandang term? Binibigyan ng paliwanag ni Congressman Suntay yung ginawang threat ni VP Sara at actually ginamit pa niya yung pangalan ng isang actress, di ba? Ano Si po? Ann Curtis, napapasa ba yan? di ba? Sa ganung klaseng Sa Women's Month pa man din na Oo, sinabi di ba? niya. ano po masasabi niyo sa ganung klaseng katwiran po? Well, una tingin ko premature yung mga intervention ni Congressman Suntay. Congressman ko pa naman yan. Siya yung dito sa District 4 ng Quezon City. Tingin ko premature. Kasi yung mga diskusyon ng depensa, di ba? Yung mga specific na mga paliwanag sa mga patungkol dito sa mga issues na bahagi nito mga complaints na ito, hindi pa yan dapat mangyari sa level na ito. Ang pinag-uusapan pa lang dito ay sapat ba yung mga laman nito mga complaints na ito para tayo ay magpatuloy doon sa presentasyon ng ebidensya. Besides, sa puntong ito, ang unang dapat maghain ng kanilang depensa o kanilang sagot sa mga isyong ito ay ang kampo ni VP Sara Duterte. Kasi bibigyan naman siya ng pagkakataon dito sa Committee on Justice na sumagot. Kapag natapos, kung halimbawa, ang komite ay magde-decide na sufficient na nga in substance as well as form itong mga complaints, papadala ng kopya si VP Sara Duterte at bibigyan siya ng oras para na formal na sumagot at tumugon dito sa mga issue laban sa kanya. So ako sa puntong ito, nagugulat ako na ganito kaaga pa lang, nagpipresent na ng ganyang depensa ang isang member of Congress dahil ano pa yan wala sa lugar. Hindi naman natin sinasabi na hindi pwedeng makilahok ang mga House members sa ganyang klaseng usapan. Pero siguro hintayin naman natin yung tamang punto sa proseso bago siya magkaroon ng ganyang intervention. Yung kay Ann Curtis, ewan ko, medyo wala naman yata sa lugar yun. Medyo masyado lang malayo dun sa puntong gusto niyang gawin. Pero yun na nga, nangyari na at saka aking pagkakaintindi, strike from the record, hindi ba? Oo. Yes, oo. Ano Pero hindi kaya- na na-strike sa mga utak natin dahil narinig natin. Yun na nga. Yun naman siguro yung, anong masasabi niyo ba dito sa ginagawa po niya bilang political analyst? Well, obvious naman na ganito kaaga gumuguhit na si Congressman Suntay. Kinaklaro na niya kung saan ang kanyang sentimiento, di ba? At kinaklaro na niya na mas killing siya sa kampo ni VP Sara Duterte na siguro gusto niya maaga pa lang tumatak na yung fact na yon. Sa akin lang ilagay lang natin sa lugar. Kasi kahit sabihin natin na ang impeachment ay largely political process, ang isang kinlaro ng Korte Suprema dito nga sa nakaraang desisyon na sinampa ni VP Sara Duterte mismo ay meron siyang karakter ng isang legal proceeding. Kaya nga ang Korte Suprema mismo ang nagsaad ng mga requirements na dapat ito pa lang sa House level meron ng opportunity to respond ang si Vice President Sara Duterte at meron ng malinaw na ebidensya na kailangan ipakita para merong batayan ang mga kongresista sa kanilang magiging boto. So, given yon, dapat maging mas conscious din ang ating mga members ng House na ilagay naman nila sa tamang pagkakataon at sa tamang lugar yung ganitong klaseng mga interventions. Opo. Alam naman natin, siyempre, na lahat naman yan, mayroong Okay. political inclinations at alam naman natin na magiging bahagi yon ng magiging proseso na ito. Pero dapat naman kumbaga, wag naman natin gawing masyadong obvious, di ba? At gawin din naman nating at yung mga interventions na ganyan, Okay. ilagay naman natin sa tamang lugar. At gaya ka na sinabi ko Apo. kanina,
yung mga depensa sa mga particular na issues, hindi pa ito yung panahon para pag-usapan yan. Okay, nako, sige sir. Maraming salamat po, Attorney Barry Gutierrez, again sa mga insights po na binigay nyo. Mabuhay kayo sir at mag-ingat po. Maraming salamat at mabuhay kayo, Sir Jack, Ma'am Nina.